Magandang araw, hapunan na naman nga kaya eto ang nanay nasa kusina nga ulit para makapagluto na ng uulamin. For today's ulam, meron nga akong nabiling pusit kaya naisipan ko nga siyang iluto sa gata at ang dami ko nga munang pinanood na way kung paano nga to gawin para hindi nga tayo magkamali at hindi naman masayang. Medyo maselan din kasi siyang iluto tapos mahal pa kaya bihira lang din talaga akong bumibili nito at yung last time yata na nag-adobo ko niyan ay medyo makuna. Kaya naman ang dami ko talagang pinanood kung ano ba yung tamang way ng pagluluto nito at eto nga yung pinaka-best na nakita ko. Isa ko nga lang dyan yung bawang at sibuyas tapos nilagay ko na nga rin tong mga pusit at muntikan ko pa nga makalimutan tong luya. Tapos ayan, nilagyan ko lang ng pampalasang asin at paminta at ang sabi, hindi nga to pwedeng ma-overcook kaya naman nung maluto na siya ng konti ay inalis ko na nga muna siya dito sa kawali. Paborito rin talaga namin tong mag-asawa pero nakakatikim nga lang kami niyan kapag meron nga akong nabibiling luto na kasi bukod sa hindi naman ako marunong magluto niyan ay hindi rin naman kumakain neto si Bal. Anyway, pagkatapos ko nga alisin yung mga puset, naglagay na nga ako ng gata dyan at yung sachet na nga lang pala yung ginagamit ko at 2 peraso pala yan kasi medyo marami nga tong nabili ko. At dahil medyo mahilig nga ako sa maanghang, naglagay na nga rin ako dyan ng 3 sili at pinakuluan ko nga lang yan hanggang sa lumapot. After nga ng ilang minutes, ganito na yung itsura niya pero hindi ko pa nga ilalagay yung pusit dyan kasi lulutuin ko na nga muna itong aking inilagay na sitaw. Nung naluto na nga yung sitaw, eto't isinalin ko na nga rin yung mga pusit at niluto ko nga lang yan ng ilang saglit para hindi naman siya ma-overcook at eto na nga yung naging itsura niya na napakasarap talagang tignan tapos napakabango pa. Dahil sobrang na-proud nga ako sa sarili ko kasi nakapagluto nga ako ng ganito, eto't ipapakita ko sa inyo kung gaano nga yan kalambot na kahit konting gamit nga lang ng kutsara ay nahihiwa nga siya. Grabe mga mi, medyo naparami nga kami ng kanin yan at nakalimutan nga namin saglit yung salitang diet. Kinagabihan naman, eto't merong nanay na excited kasi dumating na nga yung bago kong spring mattress. Tuwang-tuwa talaga ako dyan nung dumating nga siya dito sa bahay. Paano ba naman kasi sobrang tagal ko na rin talagang tinitignan-tignan itong spring mattress na to from Dreamy. Umaga pa nga lang, dumating na nga to sa bahay at kung kaya ko nga lang yan buhatin paakyat dito sa taas, nailagay ko na talaga yan agad. Kaya lang ayun, dahil medyo mabigat nga siya, dahil dun sa mga spring na meron to, ay hindi ko nga siya nabuhat agad at inantay ko na nga lang din si tatay at kahit nga siya ay medyo nahirapan din. Kitang-kita nyo naman dyan na tuwang-tuwa talaga ako kahit hindi ko pa man yan nabubuksan kasi finally nga, meron na kaming ganitong spring mattress na hindi ko nga inaakala talaga na magkakaroon kami. Sino ba naman kasing hindi matutuwa? Ang ganda naman talaga nitong mattress na to. Kaya naman sa sobrang excited, ayan at napatalo na nga tong nanay nyo. Para bang gusto ko na ngang matulog agad niyan. Paano ba naman kasi ang lambot niya tapos ang kapal pa. Kaya naman feeling ko hindi na nga masyadong sasakit yung likod ko. Nga lang, parang medyo tatanghaliin nga tayo ng gising nito kasi sasarap nga yung tulog natin. But anyway, eto na nga lang po muna ulit for today's mini vlog. At ayun lang, salamat!